Masayang may bahagi ng Life Basics ang diskurso ni Robert Kiyosaki na isinalin sa Tagalog kung paano ang mayayaman ay patuloy na yumayaman pa. Mag-relax at mag-enjoy sa pakikinig. Ang kawalan ng pantay-pantay na yaman at kita ay ang pinakamalaking krisis sa moral, at sasabihin ko rin na ito ay isang krisis sa espiritual sa Amerika ngayon, sa buong mundo. Ang agwat sa pagitan ng mayaman at ng lahat ng iba ay umaabot sa kritikal na proporsyon. Sa tingin ko, isa sa pinakamalaking krisis ng mga kabataan, ang mga kabataang walang trabaho ngayon ay maaaring maging mga hindi mahanap ng trabaho bukas, nawawala nila ang mahahalagang kasanayan sa pagsasanay sa trabaho. Ipapakita ko, dahil isang larawan ay katumbas ng 1,000 salita, ipapakita ko lamang sa inyo ang ilang mga larawan tungkol sa kung gaano kabilis lumalaki ang pagkakapantay-pantay na ito pati na rin ang pagkakapantay-pantay sa oportunidad. Ang nangyayari sa Amerika ngayon ay ang mga nag-iipon ay mga talunan. Karamihan sa mga magulang ay sinasabi na ang mga bata ay pumupunta sa paaralan, nag-iipon ng pera, at nagtatrabaho ng mabuti, ngunit noong 1970, nang ako ay graduate sa paaralan, $1,000,000 sa 15% na interes ay kumikita sa akin ng $150,000 kada taon. Ngayon, pwede mong mabuhay ng $150,000 isang taon noon. Pero noong 2016, dahil sa bagay na tinatawag na quantitative easing, tinatawag ko itong Greenspan pot. Ang $1,000,000 sa negatibong 0.05%, magkakahalaga sa iyo ng $1,000,000 upang mag-ipon ng $1,000,000. Ito ang naging kalagayan ng ating mga sistema sa pinansyal, at ito ang isa sa mga sanhi ng agwat sa pagitan ng mayaman at ng mahirap. Isa pang bagay ay na mas kaunti at kaunti ang mga pamilya ang nakakakita ng kita ng middle class, bumababa ito. Sa tuwing bumibili tayo sa Walmart, nagpapadala tayo ng dolyar at trabaho patungo sa China, at Pakistan, at sa lahat ng iba pang mga bansa. Ito ay kapitalismo. Isa pang bagay na nangyayari kapag bumababa ang kita ng mga tao, sila ay naging dependent. Ngayon, sinasabi sa atin ng pamahalaan ng US na ang kahirapan ay napagtagumpayan na sa Amerika. Maaaring ang kahirapan ay napagtagumpayan, ngunit ang lumalaking mentalidad ng karapatan ay ang nadagdagan. Ang pananaw na ang pamahalaan at ibang tao ang dapat mag-alaga sa akin. Tulad ng sinabi ko, ito ay isang krisis sa moral pati na rin sa espiritual. Sa araw na iyon sa paaralan sa linggo ko natutunan ang, ibigay at ibabalik sa iyo, at marami sa mga tao ngayon ay akala nila dapat silang magbalik. Ito ay isa pang krisis dito, Social Security. Bilang Hapon, tinatawag ito ng mga Hapon, Social Security. Ako ay isang mapagmataas, alam ko. Pero anuman, nakilala ko na ang maraming mga taong nasa edad ko may mga 75 milyong mga baby boomers sa tuktok ng pagsipa ng baby boom. Inaasahan namin na ang pamahalaan ang mag-aalaga sa amin, iyon ay maraming highly educated na mga tao. Ito ay isang krisis. Noong 2002, inilathala ko ang aklat na ito, Rich Dad's Prophecy. 14 na taon mamaya, ang pagtaya ay na noong 2016, magkakaroon ng pandaigdigang pagbagsak sa pananalapi. Nasa taon na tayo ng 2016, at narito tayo sa taong 2016, makikita mo ito na dumarating. Sa unang 10 taon ng siglo na ito, may 3 malalaking pagbagsak tayo, noong 2000, sa dot-com crash, sinundan ng 2006 na real estate subprime crash, at pagkatapos noong 2008, ang banking crash. Ang tanong ay, ito ba ang susunod? Ito ay ang giant crash of 1929. Sa tuwing nakikinig ako sa mga taong iyon sa CNBC, tinatawag ko itong bubble division, patuloy silang nagsasalita tungkol sa giant crash of 1929. Sabi ko sa iyo, wala ito sa kasing laki ng paparating na ito. Kaya nagsusulat ako, at nagsasalita ako, at ako ay lubos na nag-aalala sa ating kinabukasan, sa ating kabutihan, at sa kalagayan ng ekonomiya. Sa araw na ito, ako ay mag-uusap kung bakit ang mayayaman ay lalong yumayaman. Commercial message, ang susunod kong aklat na ilalabas. Ngunit ipapaliwanag ko ang ilan sa mga trick ng kalakaran, kung bakit ang mga tulad ko ay yumayaman, at ang lahat ng iba ay hindi. Ito ay medyo kawili-wili. Ito ay isa sa mga dahilan kung bakit ang mga mayaman ay lalong yumayaman. Ito ay ang mga Bush tax cuts, ang pinakamalaking mga tax cuts ay napupunta sa top 1/10%.
Salamat, George. Pinahahalagahan ko iyon. Wala silang mga moral, mga kuya, sinasabi ko sa iyo. Ako ang may akda ng aklat na, Rich Dad Poor Dad, marahil dapat makita ko ang pagtaas ng mga kamay. Ilan sa inyo ang nagbasa ng Rich Dad Poor Dad? Oh, mabuti. May ilan sa inyo. Sino ang hindi pa nababasa ang aklat dito? Mabuti, may ilang mga customer doon. Nakikita ko ang mga kamay. Kung hindi ninyo nakuha ang mensahe sa Rich Dad Poor Dad, ang pagnenegosyo ay hindi tungkol sa pera. Ang pagnenegosyo ay tungkol sa kung paano mo haharapin ang mga problema. Ang pera ay isang problema, at kung hindi mo alam kung paano harapin ito, hindi ka magiging mayaman. Ganito nagsimula ang mga tulad ko sa negosyo. Iyong tanong, paano ko kikita ng pera? Ito ay itinuturing na isang problema na kailangan ko ng sagot. Iyon ang pangunahing dahilan kung bakit mga oportunidad ay mahalaga. Ang mga oportunidad ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataon na matutunan kung paano malutas ang problema. May mga iba't ibang mga problemang haharapin mo, at mga oportunidad na bibigyan ka ng kakayahan na harapin ang mga ito. Sa pagnenegosyo, ang problema ay bumabaha. Lahat tayo ay may mga problema sa pera, ngunit ang lahat ng ito ay nangyayari sa pagnenegosyo. Kaya kung nais mong maging isang milyonaryo, ang unang hakbang ay tanggapin ang katotohanan na ito ay isang problema. Kung ayaw mong harapin ang problema, huwag ka nang mangarap ng malaki. Kung handa kang harapin ang problema, malayo ka sa iyong kakayahan. Kaya narito kami ngayon. Karamihan sa mga kabataan ay nag-iisip, kung may isang bagay na maaari kong isulong sa politika, ito ay ang disyempreng pagbabago. Ang mga mahihirap ay nagsasalita tungkol sa pagbabago, pero hindi sila nagbabago. Alam mo, kung gusto mo ng tunay na pagbabago, ang lugar na magsimula ay sa iyong sarili. Sabi ko, lumikha ka ng iyong sarili, habang nag-aalaga ka ng iba. Huwag mong asahan ang pamahalaan o ibang tao na aalagaan ka. Huwag mong asahan ang mga korporasyon na aalagaan ka. Alam mo, ang mga korporasyon ay naghahanap ng mga mabubuting empleyado, iyon ang kanilang trabaho. Ngunit kung hinahanap mo ang seguridad, nagmamahal ka sa mga kabataan, o may iba kang layunin, narito ka ngayon. Kapag nagpapasya ka na maging isang milyonaryo, ang una mong hakbang ay tanggapin ang iyong problema. Kung gusto mo ng totoong pagbabago, ang lugar na simulan ay sa iyong sarili. Huwag kang maghihintay sa iba, dahil walang magaganap. Huwag kang maghintay sa iba, dahil wala silang pakialam. Iyan ay ang totoo. Kaya ito ang dahilan kung bakit ang mga mayaman ay patuloy na yumayaman, at ang mga hindi mayayaman ay hindi. Ang una, kung handa kang tanggapin ang iyong problema, kung handa kang harapin ang iyong problema, sa kanyang abot kaya, gagawin mo. Kapag sinubukan mo ito ang pagbabago. Kaya habang nandito ka, marahil nais mong maging isang milyonaryo, ngunit una sa lahat, tanggapin ang katotohanan na mayroon kang problema. Kung hindi mo tanggapin ang katotohanan na mayroon kang problema, huwag ka nang maghintay na magkaroon ng pagbabago. Huwag kang maghintay sa iba, sapagkat ikaw lang ang makakapagbago ng iyong buhay. Ang unang bahagi ng pagbabago ay ang tanggapin ang problema mo, ang iyong mga kakulangan, at ang iyong mga pagkukulang. Kaya narito kami ngayon sa pagnenegosyo, at dito sa pag-aaral ng mga bagay na ito. Sana'y magtagumpay ka, huwag kang maghintay, sapagkat wala kang pakialam. Sinabi ko sa Publishers Press, ako'y isang best-selling author, hindi isang best-writing author. Pero anuman, para sa mga hindi pa nakakabasa ng aklat na Rich Dad Poor Dad, ito ay isang totoong kwento tungkol sa aking dalawang mga tatay. Ang kwento ay nagsimula noong ako ay 9 na taong gulang, lumaki sa isang maliit na bayan na tinatawag na Hilo, Hawaii. Itinaas ko ang aking kamay noong ako'y nasa ika-4 na baitang at pumasok ako sa isang napakayamang paaralan, halos lahat puti at sinabi ko, Mrs. Gerald, kailan ko matututunan ng tungkol sa pera? Sinabi niya, bakit? Hindi mo ba alam na ang pagmamahal sa pera ang ugat ng lahat ng kasamaan? Sinabi ko, hindi para sa akin. Pero sinabi niya, nandito ka para magkaroon ng trabaho. Sinabi ko, hindi ko gusto ang trabaho. Kaya gusto ko yumaman. Sinabi niya, pumunta ka sa tatay mo. Doon nagsimula ang Rich Dad Poor Dad. Ang aking mahirap na ama ay ang head ng edukasyon para sa Hawaii, isang napakatalinong tao. May PhD, nag-aral sa Stanford, sa University of Chicago, Northwestern.
Bumalik ako sa bahay at tinanong ko si Daddy, sinabi ko, "Hey, Daddy. Kailan kami matututo tungkol sa pera?" Sinabi niya, "Hindi kailanman." Sinabi ko, "Bakit hindi? Hindi kami pinapayagan ng gobyerno na turuan ka tungkol doon." Medyo nakakatuwa. Kaya sinabi niya, "Kung gusto mong yumaman, pumunta ka sa tatay ng pinakamatalik mong kaibigan. Siya ay isang entrepreneur, at balang araw, magiging napakayaman niya." Doon nagsimula ang kwento ng Rich Dad Poor Dad. Noong 9 na taong gulang ako, pumunta ako sa opisina ng aking mayamang tatay. Bilang isang entrepreneur, sinimulan niya akong turuan, pati na rin ang kanyang anak, kung bakit ang mayayaman ay mas yumayaman pa. Doon nagsimula ang aking edukasyong pinansyal. Kaya isinulat ko ang aklat na ito noong 1997. Hanggang ngayon, nakabenta ako ng mga 41 milyong kopya sa 50 wika sa buong mundo. Ibibigay ko ang kaunting background ko. Salamat. Hindi ko ito ginagawa para sa palekpak. Padala niyo na lang sa akin ang pera. Pero anuman, ito ay mula Hilo, Hawaii patungong New York City. Hindi ako masyadong magaling sa paaralan. Ako ay isang tuwirang C- na estudyante, hindi madali ang magkaroon ng ama na head ng edukasyon. Kaya, anuman, nakakuha ako ng 2 congressional na nominasyon, isa sa US Naval Academy sa Annapolis, Maryland, isa sa US Merchant Marine Academy sa Kings Point, New York. Pinili ko ang New York dahil sila ang pinakamataas ang sahod na mga graduate sa mundo. Ito ako sa Kings Point dito. Ang aming simulaing sahod, para sa karamihan sa amin, ay mga $100,000 kada taon, noong 1965. Kaya medyo maganda iyon noon, hindi masyado ngayon, pero maganda iyon noon. At nang ako'y graduate, nakakuha ako ng trabaho bilang third officer sa isang Standard Oil tanker na nagsasagawa ng paglalayag sa buong mundo. Maganda ang trabaho maliban sa isang bagay, ang digmaang Vietnam ay patuloy pa rin, at ang aking konsyensyang moral ay medyo nakaramdam. Sinabi ko, marahil ay dapat akong lumaban sa digmaan. Kaya sumali ako sa Marine Corps, at nagpahiwatig ng pagbawas ng sahod mula sa mga $6,000 kada buwan pababa sa $200 kada buwan bilang isang Marine Lieutenant. Magandang desisyon iyon. Pumunta ako sa isang flight school sa Pensacola, Florida. Ito ay malapit dito sa Camp Pendleton, at diretso sa Vietnam. Talagang magandang karanasan iyon. Mahal ko ang Marine Corps, mahal ko ang mga taong kasama ko. Ito ay isang samahang mga kapatid, isang napaka-espiritual na organisasyon. Noong ako'y bumalik, doon nagsimula ang aking karera sa negosyo. Ang aking unang negosyo, ang Surfer Wallets business, at lahat ng ito. Iniisip ng lahat, oo, kapag ikaw ay nagsisimulang magtagumpay, ang buhay ay madali. Hindi, ang tagumpay ay mahal. Nagsimula akong magbenta ng mga kalokohang mga wallet, at biglang, lumipad ito. At mas maraming oras akong ginugol sa pagtaas ng puhunan upang bumili ng mas maraming inventaryo para mas marami akong mabenta. Pero ito ay isang napakagandang karanasan sa pag-aaral. Natutunan kong kumita ng maraming pera sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga wallet. Ang aking buhay ay nagbago noong nakilala ko ang taong ito, si Dr. R. Buckminster Fuller. Ito ang kilala kay Fuller, siya ay itinuturing na isang futurist at isang friendly genius. Ito ang isang geodesic dome sa Montreal World's Fair noong 1967. Noong 1967, nag-hitchhike ako mula sa New York City patungong Montreal para makita ang dome, at ito ay isang kahangahangang karanasan. Hindi ko inakala na makikilala ko kailanman ang dakilang henyo na ito. Tinawag siya ni John Denver na, ang kaibigan ng planeta na henyo. Noong 1981, may pagkakataon akong mag-aral kasama siya sa Kirkwood, California, malapit sa Lake Tahoe, sa loob ng 5 araw. Gumawa ako ng pagkakamali na umupo habang siya ay umupo sa tabi ko talaga. Tinawag itong, ang hinaharap ng negosyo, seminar, at umupo siya sa tabi ko at sinabi, "Robert, ano ang layunin ng iyong buhay? Ano ang misyon mo sa buhay?" Sinabi ko, "Oh, ang yumaman." Mali ang sagot, sinaway niya ako. Sinabi niya, "Robert, ito ay sayang sa isang mabuting isip. Bakit hindi mo gawin ang isang bagay na magbabago sa mundo?" Sinabi ko, "Baguhin ang mundo. Gusto ko lang yumaman." Sa wakas, nakuha ko na. Tulad ng sinabi niya,
hindi ako narito para sa sarili ko, narito ako para sa lahat ng iba. Napaka-formal na karanasan kapag natanto ko kung gaano ako kasakim. Pagkatapos, nag-aral ako kasama siya ng 3 taon. Sa bawat pagkakataon, palaging nagtatanong siya ng parehong tanong na itinanong niya sa kanyang sarili. Ano ang magagawa ko? Ako ay maliit na tao lamang. Siya ay napakaliit din. Kaya tinatanong ko kayong lahat, ano ang magagawa ninyo? Tayo ay mga maliit na tao sa maraming paraan. Nag-aral ako kasama siya ng 3 beses noong 2081, 2082, at 2083. At pagkatapos, pumanaw siya noong ika-1 ng Hulyo taong 1983. Iniwan niya ang librong ito, tinawag itong, Ang Grunch ng Mga Higanti, at tumutukoy ito sa Gross Universal Cash Heist, GRUNCH. Ito ay kung paano tayo niloloko ng mga labis na mayaman. Si Fuller ay isang kaibigang henyo, hindi siya sumulat ng mga aklat sa pinansya o ekonomiya. Siya ay isang tao sa matematika, siyansya, sining, disenyo, siya ay isang arkitekto. Binasa ko ang Grunch of Giants, at naintindihan ko ito dahil ito ay eksakto kung ano ang sinasabi sa akin ng aking mayamang ama, niloloko tayo ng mga mayayaman. Kaya sa puntong iyon, sinabi ko, ano ang magagawa ko, ako ay maliit na tao lamang. Sa panahong iyon, napagpasyahan kong labanan ang grunge, at para sa mga nagtatanong kung sino ang grunge, maaaring pansinin ninyo na sa mga pagbagsak na iyon na ating naranasan, tayo ay iniligtas ang mga mayayaman. Hayaan ninyong sabihin ko sa inyo, mga ginoo at ginang, si Bernanke at si President Paulson ay tumayo doon, at sinabi nila, ito ay isang pagkakamali, kailangan nating iligtas ang ekonomiya. Ito ay kasinungalingan. Nag-atubiling sabihin sa inyo iyon, ito ay kasinungalingan. Iniligtas nila ang mga mayayaman. Ito ay bahagi ng plano sa negosyo, ito ay nangyayari palagi. Kaya, mga ginoo at ginang, sinabi ko noong 1983 na kailangan kong gawin ang isang bagay tungkol dito, at ang magagawa ng isang maliit na tao ay labanan ang pinakamalalaking bangko, ang Federal Reserve Bank na hindi isang bangko, hindi federal, walang reserba hindi Amerikano. Nakuha ninyo ang hint. Maaari kong labanan ang Wall Street, maaari kong labanan ang gobyerno, pero maaari ko rin itong labanan ang sistemang pang-edukasyon. Tingnan ninyo, mga ginoo at ginang, ang mga pagbagsak na ito, ang mga bailout na ito ay hindi aksidente, at hindi rin ito aksidente na walang edukasyong pinansyal sa paaralan. Ngunit natuklasan ng aking pananaliksik mula noong 1993, ito ay premeditated. Tulad ng bago ang digmaang sibil, bawal ang pagtuturo sa isang alipin, hindi tayo pinapayagan na matuto tungkol sa pera sa paaralan. Nang malaman ko iyon, sinabi ko, okay, oras na para sa akin na magpatuloy sa aking buhay at magsimulang magturo. Kaya ako ay nagiging katulad ng aking mayamang ama at aking mahirap na ama, nagsimulang magturo. Hindi ito masyadong malayo dito, kami ng aking asawa ay walang tirahan sa San Diego. Ginagawa ang aming makakaya upang magturo, dahil hindi kami makapasok sa sistemang pang-edukasyon, at walang gustong makinig. Doon nagsimula iyon, at kaya sasabihin ko sa inyo kung ano talaga ang edukasyong pinansyal. Magsisimula ako sa pagsasabi kung ano ito hindi. Ang edukasyong pinansyal ay hindi ang pag-iipon ng pera at pag-i-invest para sa pangmatagalang panahon sa stock market at paglabas sa utang, eksakto ang kabaligtaran ng iyon. Ang aking edukasyong pinansyal ay nagsimula sa laro ng Monopoly. Alam natin ang formula, 4 na greenhouse, 1 pulang hotel. Noong ako ay 9 na taong gulang hanggang sa mga 20, naglalaro kami ng Monopoly si mayamang ama at ako, at ang kanyang anak. Sa pamamagitan nito ko natutunan ang maging mayaman. Ang dahilan kung bakit gumagana ito ay ito ang kano ng pag-aaral. Ito ay likha ng isang lalaking may pangalang Professor Edgar Dale. Noong 1969, siya ay lumikha ng Cone of Learning, at sinabi niya na ito ang paraan kung paano likas na natututo ang mga tao. Napansin niya na ang pinakamasamang paraan ng pag-aaral ay sa pamamagitan ng pagbabasa, at ang pangalawang pinakamasamang paraan ay ang lecture, pakikinig sa mga nakakatulog na guro kaya't hindi ako madalas sa paaralan, anuman, naroon ako, pero anuman. Ang ginagawa ninyo ay tinitingnan ninyo ang mga larawan, nanunood ng mga pelikula, kaya't gumagana ang TED Talks. Bukod dito,
Ang pangalawang pinakamabuting paraan ay tinatawag na simulasyon. Ang simulasyon ay kung saan maaari mong gawin ang iyong mga pagkakamali, kailangan mong magkamali ng paulit-ulit, kaya't natututo ang mga tao sa pamamagitan ng paggawa ng mga pagkakamali, maliban sa paaralan, kapag nagkamali ka, itinuturing kang bobo. Sa negosyo, kapag nagkamali ka, sinisante ka, ikaw ay nabigo. Kaya, ang isang tao ay kailangang humanap ng lugar upang magkamali. At para sa mga siyentipiko tulad ni Edison, ito ay ang laboratorio. Ang dahilan kung bakit ako marami ang natutunan ay dahil nagkamali ako sa paglalaro ng Monopoly. Yan ang paraan kung paano ako naging matalino. Ngayon, naglalaro ako ng Monopoly sa totoong buhay. Ang asawa ko at ako ay may higit sa 10,000 na unit, maraming hotel, golf courses, at oil wells. Pero iyon ay isang laro lamang. Kapag natutunan mo na sa iyong isipan ang pamamagitan ng paglalaro ng mga laro, ang simulasyon ay isang paraan ng pag-aaral, kaya't nag-e-ensayo ka, nag-e-ensayo, 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 nag-e-ensayo. Gumagawa ka ng pagkakamali pagkatapos ng pagkakamali tulad ng isang manlalaro ng golf na gumagawa ng pagkakamali pagkatapos ng pagkakamali pagkatapos ng pagkakamali. Pagkatapos ay sila ay naging propesyonal. Pero ang dahilan kung bakit maraming tao ang hindi yumayaman ay dahil sa tingin nila ang mga pagkakamali ay nagpapabobo sa kanila. Ito ay krimen, hindi matututo ang isang sanggol na maglakad kung hindi ito madadapa. Hindi ka matututo na magbisikleta hanggat hindi ka bumabagsak mula sa bisikleta. Kaya narito kung saan tayo pinapabayaan ang ating mga sistema ng paaralan. Mahal ko ang military dahil tinuruan nila kami na magkamali ng magkamali ng magkamali. Araw-araw kapag kami ay lumilipad, nag-e-ensayo kami ng mga emergency procedures, at araw-araw pinapatay ko ang aking makina upang lumipad ang aking eroplano ng walang makina. Ito ay ako, ginagawa ang totoong bagay. 3 beses akong bumagsak sa Vietnam. Kung hindi dahil sa pag-e-ensayo sa pagbagsak, hindi ako narito ngayon. Lahat ng 5 miyembro ng aking koponan ay nakauwi ng buhay. Ang ginawa ko ay, pagkatapos na si Bucky ay medyo nagalit sa akin ano ang magagawa ko, ako ay isang maliit na tao lamang, ang aking asawa at ako ay lumikha ng board game na tinatawag na cash flow. Ito ang susi sa larong cash flow. Ito ay tinatawag na financial statement. Idagdag ang isang financial statement sa Monopoly, mayroon ka ng cash flow. Ito ay financial literacy, paano mo nauunawaan ang mga numero. Kaya ang ganda ng larong cash flow ngayon ay mayroon tayong libu-libong cash flow club sa buong mundo. Mga tao ang nagtuturo sa mga tao nang hindi kinakailangang dumaan sa paaralan at makakuha ng utang sa pag-aaral. Ngayon, kailangan mong pumasok sa paaralan upang maging doktor, abogado, inhinyero, ngunit hindi mo kailangang pumasok sa paaralan upang yumaman. Kaya sa buong mundo ngayon tinanong ko kung ano ang tinanong ni Dr. Fuller, nagsimula ako sa pagpapalakas sa mga tao na mag-aral. Kaya sa buong mundo, ngayon, araw-araw, sa iba't ibang wika, ang mga tao ay nagtuturo sa mga tao ng mga parehong aral na itinuro sa akin ng aking mayamang ama. Ito ay isang financial statement, kita, gastos, asset, liability. Ang kagandahan nito ay ito ang iyong report card kapag umalis ka sa paaralan. Ang aking bangko ay hindi kailanman nagtanong sa akin ng aking grade point average o kung saan ako nag-aral. Gusto ng aking bangko na makita ang aking financial statement. Ang dahilan kung bakit hindi makautang ang karamihan ng mga tao ay hindi nila mayroon ang financial statement. Hindi nila alam kung ano ito kapag umalis sila sa paaralan, kahit mga graduate ng kolehiyo. Ang dahilan kung bakit ako ay maaaring mangutang ng daan-daang milyong dolyar, mayroon akong matibay na financial statement, itong financial literacy. Ito ay napakasimpleng, kita, gastos, asset, liabilities. Sinabi ng dukhang ama na pumasok ka sa paaralan at kumuha ng trabahong mataas ang sahod. Ang problema sa edukasyon ay itinuturo kanilang maging empleyado. Tinuruan ako ng mayamang ama na maging isang negosyante na kumukuha ng mga asset, 4 na greenhouse, isang pula na hotel. Ang mga asset ay napakasimple, maaari kang magtanim ng buto ng mansanas. Ang buto ng mansanas ay lumalaki sa isang puno, inihaharvest mo ang mga mansanas, ibinibenta mo ang mga mansanas, pagkatapos ay ini-invest mo ang iyong kita, at patuloy mong itinatayo ang isang hardin,
Iyan ang paraan kung paano ka yumaman. Isang kaibigan ko, noong siya ay nasa high school pa, binigyan siya ng lola niya ng ilang manok. Ang mga manok na iyon ay naglalagay ng itlog, binenta niya ang mga itlog at ini-reinvest ito. Sa tingin ko noong siya ay 45, ibinenta niya ang negosyong ito, nagbebenta siya ng 10 milyong itlog kada araw sa Costco at Walmart. Hindi mo kailangang maging isang rocket scientist upang magtayo ng mga ari-arian. Ito ay pagbili lamang ng ilang manok. Kaya ang kapangyarihan ng mga salita, ang literacy sa pinansyal ay nagsisimula sa mga salita, dahil ang mga salita ay nakaaapekto sa iyong utak. Tulad ng lagi kong naririnig sa aking ama, hindi ko kaya yan. Sa paaralan noong linggo, natutunan ko na, ang salita ay nagiging laman. Sa tuwing sinasabi mong hindi mo kaya, at sinasabi mong mahirap ka, talunan ka, hindi mo kaya gawin ang isang bagay, walang kaawa-awa ka, ang gobyerno ang dapat sa akin. Kadiri, tinuruan ako ng aking mayamang ama, paano ko ito maaari. Kaya nang wala kaming pera, ang asawa ko at ako ay patuloy na nag-iisip, paano namin ito maaari. Sa madaling sabi, ang iyong isip ay nagbubukas, at dito pumapasok ang katalinuhan. Ang pinakamahalagang mga salita at pera ay ang mga pangunahing salita lamang, mayroon lamang 4, kita, ari-arian, mga utang, cash flow, iyon lang. Doon nagsisimula ang literacy sa pinansyal, kita, ari-arian, mga utang, at cash flow. Kapag nauunawaan mo ang 4 na salitang ito, maaari mo nang palawakin ang iyong bokabularyo. Ang pera ay may sariling wika, ngunit hindi ito itinuturo sa paaralan. Tinuturuan ka ng seguridad sa trabaho kumpara sa pagiging isang negosyante. Hinahanap ang seguridad sa trabaho, sa halip na ang paghahanap ng kalayaan sa pinansyal. Kung ang sinuman ang dapat magsakripisyo para sa iyo at nagsabi, aalagaan kita at ng iba pa. Bilang isang negosyante, mayroon akong libu-libong mga empleyado. Iyan ang aking trabaho, lumikha ng iba pang mga trabaho, upang bigyan sila ng ligtas na buhay. Kaya ang numero 1 ito ay ari-arian, ang pangalawang numero ay mga utang, cash flow, mga ito ay mga utang. Ang dahilan kung bakit ang mga mahihirap na middle class ay lumalaki ay dahil sa kanilang paniniwala na ang kanilang bahay ay isang ari-arian. Kung babasahin mo ang Rich Dad Poor Dad, sinabi ko ang ilang bagay, ang mga nag-iipon ay mga talunan, at ang iyong bahay ay hindi isang ari-arian. Ito ay nailathala noong 1997. Noong 2007, bumagsak ang subprime market, at ang daan-daang milyon-milyong mga tao sa buong mundo ay natuklasan na ang kanilang bahay ay isang utang. Kung gagamitin mo ang maling salita upang ilarawan ang maling isyo, lagi kang mangmang at dukha. Kaya huwag tawaging ari-arian ang isang utang, at iyon ang dahilan kung bakit ang maraming tao ay dukha. Ginagamit nila ang maling mga salita, at ang mga salita ay nagiging laman. Literacy sa pinansyal, baguhin ang iyong mga salita, baguhin ang iyong buhay. Huwag kailanman sabihin, hindi ko kaya yan. Tanungin ang iyong sarili, paano ko ito maaari? Magtrabaho upang makakuha ng mga ari-arian, hindi mga utang. Mga kababaihan at kalalakihan, mayroon tayong libu-libong mga cash flow club sa buong mundo, mga tao ang nagtuturo sa iba. Hindi mo kailangang pumunta sa paaralan upang matuto na yumaman. Ang bagay ay, tulad ng paghahaman sa akin ni Bucky Fuller, ano ang magagawa ko? Ako lamang ay isang maliit na tao, tumigil ako sa paggawa ng mga pitaka, at sinimulan kong magkaroon ng kabuluhan. Ang asawa ko at ako ay lumikha ng larong cash flow na laro na nilalaro sa buong mundo ngayon. Araw-araw, libu-libong mga tao ang nagtuturo sa kanilang mga sarili. Iyan ang paraan kung paano mo babaguhin ang mundo. Ngunit kung babaguhin mo ang iyong mga salita, babaguhin mo ang iyong buhay. Kaya ang pinakamagandang balita ay libre ang mga salita. Hindi kailangan ng milyon-milyong dolyar upang baguhin ang mundo. Baguhin lamang ang iyong mga salita. Maraming salamat po. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe para maging updated ka sa magagandang kwento dito lang sa Life Basics.